In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kapuntos, mga kapatid, at mga kaaksyon, kamusta? Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po dito sa ating live sa araw po na ito. Talakayin lang po natin itong matinding balita na nangyari sa Coronadal City, na kung saan isang nitso ng bata na bago pa lang inilibing ay nakita, mga kapatid at mga kaibigan, sa isang barangay sa Coronadal, no, na kung saan iniwan na nakatiwangwang yung nakabukas na nitso nito, at may pagdududa yung mga residente sa naturang lugar na posibleng kagawan ito ng ilang mga individual na merong paniniwala sa tinatawag na anting-anting. So ito yung talakayin natin sa araw na ito, no. Nakakagimbal na balita sapagkat nangyari po ito kahapon, araw po ng Biyernes. Grabe, no? Araw ng Biyernes ito nangyari. Yung bata na si alias Christian ay inilibing matapos itong namatay sa nakaraang Marso 2024. Siyam na araw matapos ilibing ang bata na si Christian, ang nangyari po, mga kapatid at mga kaibigan, pinuntahan ng kaniyang mga magulang, yung mga kaniyang pamilya, ang sementeryo upang dalawin, no, ang nitso nito. Ngunit nakita na lang ng pamilya na nakabukas na yung nitso, at pagdududa ng mga residente sa lugar, pwede itong kagagawan ng mga drug addict na mga kabataan, at hindi naman po nila binaliwala ang konsiderasyon na posible nitong kagagawan ng mga tao na naniniwala ng anting-anting, sapagkat marami pong nangyayari na kapag itong patay ay buksan yung kanilang nitso, mayroon pong mangyayari sa ibang lugar sa Mindanao na posibleng kanilang kunin ang buto sa tuhod nito at gawin po nilang anting-anting. No, ito po yung mga duda, lalong-lalo nang nangyari po ito Biyernes. So i-educate lang po natin, lalong-lalo na yung mga Katoliko, kung ano ba ang turo ng simbahan ukol sa anting-anting. Pwede ba tayong gumamit ng mga agimat o mga anting-anting? Yan. Ayon po sa turo ng ating simbahan, na ang mga practices po na yan, tulad ng anting-anting, okultismo, albularyo, pagkukulam, horoscope, hula, mga black magic, astrology, maging yung mga feng shui, mga paglalaro ng spirit of the glass, ay isa po yung malaking kasalanan, sapagkat ito'y salungat po sa utos ng Panginoon o ng Diyos. Ayon sa aklat ni Father Joseph Sequia, na ang paggamit ng anting-anting ay nagpapalakas umano ng masamang espiritu, at dito magkakaroon ng isang tao ng bandage sa kanila. At ito yung opening, mga kapatid at mga kaibigan, na makakita na sila ng iba't ibang mga elemento mula sa ibang daigdig. So dito mabuti ko nating talakayin para ma-educate naman po yung ating mga katulad natin na mga Catholics, no. Sa Catechism of the Catholic Church number 2116, basahin natin na ganito yung nakasulat. Ito yung utos ng ating simbahan, no. Naway pagnilayan po natin ang sinabi po ng ating simbahan, kung ano ba yung utos nito, no. Dito tayo sa Catechism of the Catholic Church 21:16. Kung meron din kayong mga catechism dyan, maaari din po ninyong basahin at ating pagnilayan yung nakasulat sa ating Catechism of the Catholic Church 21:16. Ganito yung nakasulat, mga kapatid, no. All forms of divination are to be rejected. Recourse of Satan or demons, conjuring up the dead, or other practices falsely supposed to unveil the future. Ito yung mga nanghuhula. Consultations o consulting horoscopes, mga horoscopes, astrology, palm reading, interpretation of omens and lots, and phenomena of clairvoyance, and recourse of mediums to conceal a desire of power over time, history, and the last analysis other human beings, as well as a wish of conciliate hidden powers. The
contradict the honor, respect, and loving fear of we owe to God alone. So ibig sabihin, hindi po ito tinuturo ng ating simbahan na gawin ito, no? Lalong-lalo na sa mga Katoliko. So ano naman yung nakasabi sa Biblia? Sa Deuteronomy chapter 18 verse 10, ito yung nakasulat. Huwag kang susumpong sa iyo ng sinumang nagpaparaan sa apoy sa kaniyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula, o nagmamasid na mga pamahiin at inkantador, o manggagaway o inkantador ng mga ahas, nakipagsanggunian ng masamang espiritu o mahiko, yung mga magics, sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino mang gumawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon, at dahil sa karumaldumal na ito ay pinapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. So ibig sabihin, ipinagbawal mula pa sa Old Testament, at sa panahon naman ng mga apostol, merong mga nakarinig sa kanilang mga pagwawalin, yung kanilang mga pagsisiwalat sa katotohanan ng ating Kristyanismo na relihiyon. Sa Gawa chapter 19 verse 18, marami sa mga sumasampalataya na dumating at nagpahayag ng kanilang gawain. Mas maganda dito sa New Living Bible. Dito tayo sa New Living Bible sa Acts chapter 18, Acts chapter 19 verse 18 hanggang sa 19. Dito yung nakasulat, mga kapatid at mga kaibigan. Many who became believers confessed their sinful practices. Kinumpisal nila yung kanilang mga practices. A number of them who had been practicing sorcery brought their incantation books and burned them at a public bonfire. So dito, sinunog yung mga aklat po nila sa kanilang paggamit po ng mga anting-anting. So hindi talaga turo ng Biblia, hindi tinuturo ng simbahan. At ano ba yung gagawin natin? Ano ba yung gagawin natin para tayo ay maprotect sa ating kaaway na Diablo? Of course, avoiding mortal sins. Ang ating pagsisikap na hindi makagawa ng mortal na kasalanan, at ipanalangin tayo sa Panginoon na bigyan tayo sa Kanya ng grasya para manatili yung sanctifying grace natin. Attend the Mass and receive the Holy Eucharist, ating pag-attend sa mga santos na misa, and good confessions, pagkumpisal, no? Pray always, yung pag-pray, huwag natin kalimutan ang prayers, pag ito yung best communication para sa ating Panginoon. And sa mga sacramentals, ano ba itong mga sacramentals? Yung mga na binibless ng ating kaparian, ng ating simbahan, ayon sa intensyon ng ating simbahan, gaya ng scapularyo, Benedictine Medal at mga Miraculous Medal at iba pa, no? So gawin nating sundin natin ang mahigpit na turo ng ating simbahan. Pinagbabawal pala ng ating simbahan ang paggamit ng anting-anting, sapagkat ito yung opening para ang door for demonic attacks makapasok sa atin. So sa ating pamilya, sa ating mga kasamahan, no, sa ating buong pamilya. So hindi tayo niwala dyan, at tayo ay manatiling matatag na Katoliko. Salamat po sa pagsunod sa ating YouTube channel. Salamat din po sa parating yung pag-pray sa ating palatuntunan. Salamat po sa inyong mga pag-subscribe at pag-share. Mabuhay po tayong lahat. Pro Deo et Ecclesia. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless.